Okay, so hello, good afternoon. Okay, so bali mag-aano lang ako, siguro konting announcement and introduction lang. So since kokonti naman yung time natin every Monday, so para pagdating natin tomorrow at saka sa Wednesday, so alam niyo na yung gagawin. Okay, so mag-introduce lang ako ng phase equilibrium. So ito naman kang phase equilibrium is more on discuss na din ito sa ibang subject like EChem and PChem. So especially with respect to equilibrium, ito yung mga may KC or K. Okay? So ang difference lang nito with the like in PChem, so normally ay sa reaction natin ginagawa yung equilibrium. Okay? So kaya kung mapapansin nyo, bakit tayo may KC, yung ating equilibrium constant. So, yun yung sa equilibrium. Pero yung tinatawag ditong phase equilibrium natin is exactly yung kanyang with respect to the liquid and gas phase or liquid or steam phase ng ating substance. Okay? So, kaya siya nagkakaroon ng tinatawag ng equilibrium. So, kung ating uh, i-define, so yung ating equilibrium, so from the word itself equal, so hindi naman siya totally equivalent or something. So when we say equilibrium, that is balance. So kung sa, let's say sa physics, meron tayong equilibrium na siya ay yung tinatawag nating no external na ang kailangan, so balance yung ating forces, so ganun din dito. So dito naman with respect to phases, okay? So meron tayong gas phase and liquid phase, which is kung mapapansin nyo, let's say, ang isang example nito, pag naglagay tayo ng water sa isang container. So ang mangyayari doon, pagkalagay natin doon, so magkakaroon yan tinatawag nating phase change or something. That is depend on kaya tayo magkakaroon ng tinatawag na vapor pressure. So doon papasok yung or mag-start na yung kung bakit meron tayong tinatawag na vapor pressure. Okay, so I think medyo na-encounter naman natin yung vapor pressure, especially sa colligative properties sa ating PChem. Okay? So sabi dyan, for phase equilibrium provides a primary motivation for the development of the framework. So when we say framework in solution thermodynamics, so ito yung parang pinaka building blocks para tayo makapag-create ng model para dun sa mixture na yon. So ang different substance kasi, pag siya ay nagmix, nagkakaroon ng tinatawag nating, kaya nga pinag-aralan natin yung fugacity, yung partial molar properties, kaya nagkakaroon ng, tawag dito, partial volume, partial entropy, partial enthalpy. So due to nagkakaroon ng difference between the initial and the uh, final property ng isang substance. So 'di ba, based on our uh, last na mga naging topic natin from the introduction to solution thermodynamics na pag ang isang or dalawang substance natin magkaiba yung kanyang property pag siya ay individual at pag siya ay nasa solution. So yun yung tinatawag natin dito na with respect to the modeling of the mixture properties. Okay? So, especially ginagamit ang phase equilibrium or yung introduction na to hanggang or yung ating knowledge na makukuha dun sa ating phase equilibrium, papunta siya dun sa ating separation process. Kasi ang isang fundamental na application ng isang phase equilibrium ay yung separation process, especially yung distillation. Kaya pagdating ninyo ng second sem, so which is may encounter nyo ang separation process, so nandun yung uh, distillation part, which is may encounter nyo na uli yung may encounter nyo dito. Okay, especially yung mga fundamental relation ng vapor pressure. Ayan, so papasok na din yung counterpart ni
PBNRT. So kung si PBNRT doon sa gas phase ay meron tayong ideal gas, so meron naman din tayong tinatawag na ideal solution equation, which is yung tinatawag nating Raoult's law. Okay? So kung inyong bali siya ay counterpart. Okay? So ideal gas, PBNRT or ideal gas equation. So kabilang side naman is ideal solution, which is Raoult's law. Okay? So ang Raoult's law is galing sa equilibrium. Okay? So ibig sabihin, equivalent yung with respect to vapor phase at saka yung with respect to liquid phase. Kaya nga siya ay equilibrium. So paano ba nagiging equilibrium yung isang substance natin dun sa isang, so dapat siya ay close. Okay? So ang isang ano natin diyan is dapat nasa closed container. Ibig sabihin, there is no mass transfer na mangyayari dun sa ating system. Okay? So only possible lang ay heat transfer, pero normally pag sinabi nating phase equilibrium, ang kino-consider lang natin diyan is the pace only or yung kanyang physical na so ibig sabihin that is the mass transfer. Pero yung kanyang energy transfer or something, so hindi natin siya i-consider doon. Okay? So ito naman ay counting ano lang, so magiging siyang, basahin nyo lang yung iba dito kasi this is more on na-discuss na dati sa inyo. So kailangan lang din natin siyang basahin. So ito yung parang magiging ano ninyo, parang ano bang tawag dito, self-study yung iba ninyo dito. Kasi more on nagiging ano bang tawag dito, nagko-coincide lang yung ating mga lecture, especially with respect to this. Okay? So yung introduction ng phase equilibrium, so diyan nag-i-start syempre yung equilibrium. So what is the definition? That is yan. That is a condition where there is no changes na mag-o-occur na in the macroscopic property of the isolated system. So this is only applicable for an isolated system or yung siya ay tinatawag nating closed system. So sabi diyan, at equilibrium, all potential that may cause the change are exactly balanced. Ayan. No driving force exists. Ito yung example nga nito ay yung mga equilibrium na mga sa inyong mechanics. So pag kayo nag-engineering mechanics, 'di ba, or physics, so nandun yung equilibrium. Yung, 'di ba kaya may summation of y at saka summation of x natin is equals to 0. So which is, ito naman is with respect to the vapor and liquid phase. Sabi dyan, isolated system consisting of liquid and vapor in intimate contact eventually reaches the final state wherein no tendency exists to change to occur within the system. So ang ibig sabihin lang nun, nandun na siya sa state or final state na siya na nawala ng mag-phase change. Ibig sabihin, yung lahat ng liquid possible na mag-evaporate na or hanggang doon na or that is the limit nung liquid na siya ay mag-evaporate or yung gas naman is mag-condense. So dalawa naman ang possible lang na mangyari doon sa ating phase equilibrium. Okay, so it's either yung liquid natin is mag-evaporate due to the vapor pressure. Ganun din yung mga gases. Let's say example, sobrang dami kasi ng gases with respect to the temperature. So ang atin ding kino-consider dito is the temperature and the pressure inside the or dun sa loob ng ating system. Okay? Kaya napakahalaga na dapat alam natin yung temperature and pressure natin. So magkaibat lagi yung pressure and temperature. Kaya kung mapapansin nyo, pag pumunta tayo dun sa part ng phase change, so babalik ulit tayo, so nagkakaroon ng phase change. So kaya meron tayong tinatawag na boiling point and melting. So dun sa part ng or yung vaporization na tinatawag. So ang vaporization that is selective. Colligative. Ano ba tawag dito? Collective. Ayan. So when I say vaporization, that is either mag-evaporate or condense. So ang counterpart niya is dun sa solid at saka gas, solid liquid na fusion. Okay, so yung melting and freeze. Okay, so yan. So dito,
So the system is equilibrium at that final state. Ibig sabihin, meron tayong final temperature, final pressure, at saka yung final na dami ng gases at saka ng liquid dun sa ating gases, dun sa ating container. Okay? So, ito yung mga example kung mapapansin nyo. Distillation pa rin nakalagay. In engineering practice, the assumption of equilibrium is justified when it leads to the result of, for example, reboiler for the distillation column, equilibrium between the vapor and phase, liquid phase commonly assumed. Okay? Infinite vaporization rate. So, ang pinaka example talaga na, or application for this particular yung sa equilibrium or the space equilibrium is the distillation. Okay, so napakahalaga niya na dapat alam natin. So ito naman with respect to phase rule at saka Duhem's theorem. So ito para siyang counterpart lang. Okay? Ang phase rule, kung inyong natatandaan, that is alam mo na natin is with respect to the intensive state. Okay? So, dapat alam pa rin natin ang ibig sabihin ng intensive at saka ng extensive state. So, pag extensive, so syempre, nakadepende siya sa amount ng matter. Ano mga example? Volume, mass. Okay? So, yun ang ating tinatawag na extensive. Baliktad pa lang. Binabasa ko yung extensive. So, ang extensive natin is more on mass. So, ito naman ang hindi. Okay, so intensive pala ang basa ko. Baliktad. So, ang counterpart ng ating phase rule is Duhem's theorem. Okay? So, sabi diyan, Duhem's theorem. So, I think alam naman natin ang degree of freedom. So, kahit hindi ko na ito ano sa inyo. So, this is more on the number of species and the number of phases. So, yun lang naman. Example ay, kaya, 'di ba? Kaya na-encounter natin yung mga triple point ng water. So, what is the degree of freedom for the triple point of water? So, syempre, tatlo yung kanyang phases, one ang species. Kaya kung mapapansin nyo, kung n is the number of species and 3 ang ating phases, so that is 2 minus 3 plus 1. So, what is the degree of freedom of at triple point of water? Kasi coexisting ang ating liquid, gas, and solid dun sa ating triple point. Kaya ang ibig sabihin nun, yung 3 phases natin dito is, yung pi natin dito is 3. Then we have plus 1. Kaya 0 ang kanyang degree of freedom. Okay, so yun ang ibig sabihin with respect to that. So ito naman, kaya may Gibbs Duhem. So kaya 'di ba, Gibbs Duhem. So doon din siya galing. So yun nga lang, ang inaano natin dito is yung theorem about dun sa tinatawag nating counterpart ni phase rule. So this is applies in the extensive state of the system. Okay? So when both the extensive and intensive state are both system are fixed, the state is completely determined and it's characterized by this intensive rule and the extensive rule. So ito naman yung pinagsama na intensive and extensive rule, which is yung ating ito. Kaya makapag-create tayo ng bagong formula, which is pinagsama lang naman yung ating phase rule at saka yung Gibbs-Duhem. Ibig sabihin, napagsama or parang mix siya ng ating intensive at saka ng extensive state natin. Okay? So, ito yung pinaka-state ng theorem for any closed system formed from known amount of prescribed chemical species. The equilibrium state is completely determined when any two independent variable are fixed. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng Gibbs or Duhem's theorem. Okay? So, isang example nito, let's say example, the two independent variables subject to specification may be in general in either intensive or extensive. So, the number of independent intensive variables are given by the phase rule. Example, let's say when f is equals to 1, ibig sabihin at least one of the two variable must be extensive. So, pag naman 0, both must be extensive. Okay, so yun ang ibig sabihin nung with respect to
this particular Gibbs Duhem. Okay? So ito naman ay parang recalling lang ng ating mga phase rule. Next is yan. So punta na tayo dun sa BLE. So ito yung starting talaga na kung paano, ano ba yung tawag nating vapor-liquid equilibrium. So that is coexistence. So ang ano nito, kaya may triple point, that is coexistence ng tatlo. Pag naman BLE, dalawa lang. Ibig sabihin, that is coexistence of the liquid and the vapor phase. Nandun parehas. Okay? So, normally, kaya naman natin siyang i-quantify. So, kaya nga siya ay quantitative and qualitative. So, dito sa qualitative behavior, so ang different lang naman ng ating qualitative at saka quantitative. Pag quantitative, we can quantify the number or gaano ang percent or mole percent ng ating liquid or ating gases sa ating system. So, yun ang quantitative. Pag qualitative, so what will be the behavior of this BLE? Okay? So ito, makikita ninyo yung diagram. So ito yung madalas na nagiging final project ng solution term mo is to model that particular mixture in that particular temperature and pressure. So what will happen to the model? So kaya tayo nagmo-model is para, let's say example, di ba sa thesis natin, nagkakaroon tayo ng modeling. So pag sinabi nating modeling, marami siyang specification or pwede nating gamitin. Meron tayong tinatawag na model graph. So ang tawag dito is a model graph or diagram. Okay? So dun sa model diagram or model graph, makikita natin yung um, particular na temperature, pressure, and mole fraction relationship nung ating substance dito. Okay? So dito sa ating diagram. So example ito, when the pressure ay mataas, what will happen? When the mole percent or mole fraction ay tumaas or bumaba, what will happen? So dito makikita na ninyo or mapapansin nyo or kaya nyong i-state based on the model kung anong mangyayari. That is kaya tayo may tinatawag na model graph. So ang model equation, quantifiable. Ito yung bakit may y equals mx plus b. Yung y is equals to mx plus b, that is the model equation for a line. Okay? So kaya tayo may line equation. So doon galing siya. Ang tawag doon is model equation. So isa pang example, yung x minus k squared plus y minus h squared equals r squared. So, yun naman model equation for a circle. Okay? So, dito sa portion na to, bakit ba kailangan natin ng model graph or model diagram, especially sa vapor liquid? So, ang kino-consider kasi dito is yung separation. Okay? So, let's say example, may mixture tayo. How can we separate both or kailangan nating i-separate yung isang substance? So especially with respect to the difference in their boiling point. So doon papatak. Kaya tayo may BLE. Okay? Kasi may particular temperature and pressure na kayang ganun lang kadami yung kayang i-provide na separation. Hindi siya kaya agad na i-separate ng 100%. Okay? Kasi nga, merong tendency na akala natin ay hindi siya mag-evaporate, pero mag-evaporate due to its vapor pressure. Example lang, water. So sa, let's say sa 30 degrees, akala nyo walang vapor pressure ang 30 degrees, meron. Okay? So kung inyong napag-aralan or nare-recall ang Antoine equation, yun yung vapor pressure para makuha natin ang vapor pressure ng isang substance. This is that is dependent on the temperature. Okay? So that is ln of P bar PSAT pwede rin kung gusto nyo is equals to A over A minus B over C plus T. So depende yan sa gagamitin nating Antoine equation. Okay? So yun ang magsasabi kung gaano kadami yung vapor dun sa ating system. Okay?
So, ayun. Kaya ano natin, possible pa lang, let's say example, 100 degrees ang normal boiling point ng water. So, pag sumama siya sa isang species, possible na magbago yung kanyang temperature, kanyang boiling point. So, dito papasok yung tinatawag nating boiling point elevation and boiling point lowering. Okay? So, kaya din tayo mayroon tinatawag na vapor pressure in your colligative property. So, yun. So, napakahalaga, especially nung time na yun. Diga, pag naglagay tayo ng solute dun sa ating solvent, so nagkakaroon ng difference in their property. So, kasama na yon. So, ang ginagawa lang natin nung tayo nag-colligative, hindi pa natin alam na yung pala kasama sa solution thermodynamics. Kasi pwede naman maging solute, let's say glycerol and water, yung antifreeze, di ba? So, sobrang taas ng kanyang, bago mag-boil or mag-evaporate yung water, nagiging 140 or 130 sa halip na 100 na lang. So, ganito kasi si radiator. So, di ba, tumataas ang temperature. Pag naubusan ng tubig doon at na-evaporate lahat, so kaya nagkakameron ng tinatawag na overheating. Okay? Pero kung itataas natin yung kanyang boiling point, so hindi agad siya mag-evaporate. So, ganun madalas. At siya ang counterpart niya, yung para hindi agad siya mag-freeze sa 0 degrees. So, ibinababa pa natin ang kanyang freezing point up to, let's say, -10. Ibig sabihin, kahit -5 degrees, yung ating temperature, hindi siya mag-freeze. Kaya siya ay anti-freeze. Okay? So, ayan. So, ganun ang application ni BLE, especially with respect to, kaya napakahalaga na alam natin dapat ang behavior ng ating BLE. What will happen if the temperature or the pressure decreases or increases? What will happen to the concentration? Ito naman, ganun din. What will happen to the concentration of ganito if tumaas or bumaba yung temperature? Okay? So, dito papasok yung tinatawag nating PX and TX diagram or PXY. When we say PXY, that is pressure and the concentration of vapor at saka liquid. Kaya PXY. Yung TXY naman natin is temperature and the concentration of both gas and liquid. So, PTY naman, pag sinabi nating PTY, that is pressure, temperature, at saka yung kanyang vapor. Kaya Y. PTX naman, edi yung particular, yung kanyang liquid. Okay? So, dapat alam natin kung nasaan ang kanyang X at saka ng Y. Pag tumaas, let's say example, ito. Pag mas mataas ang pressure, so alam naman natin, pag mataas ang pressure, siya ay nagiging liquid. Kaya nga pressurized. So pag pinressure natin, so nagkakaroon, yung kanyang molecule ay nagkakatabi-tabi, so nagiging liquid. So ibig sabihin, ito yung tinatawag nating X, ito yung Y. Okay? So dito sa portion na to, ayan, nasabi ko na sa inyo yan, what is in the center between the X and Y? Okay? So kung ito ay liquid, tapos ito yung kanyang saturation. Then ito yung kanyang saturation in gas phase, ito in liquid phase. In terms of phase diagram. Okay? So, ayun. So ito, para lang makita natin yung saan point siya magiging vapor, saan point siya magiging liquid. Okay? So, yun. So, subcooled region. So, ay inano yan natin. This is subcooled region kung siya ay liquid. Ito naman ang superheated. So, ang tawag dito is wet steam. Ibig sabihin, dyan pa lang nag-i-start to evaporate or to condense yung ating liquid or gases. So, meron yan certain, hindi na, ang tawag dito, certain energy. Kaya nga tinan nyo, kaya tayo may tinatawag na HB. Okay? HB at saka yung HF, that is heat of vaporization. Napakataas niya. Ibig sabihin, pasimula dito sa portion na to, papuntan doon, sobrang taas ng energy requirement. At kung mapapansin nyo, pag sobrang layo ng difference between N at saka M, ibig sabihin, mas mataas pa yung kanyang energy requirement.
Kasi nga, dito sa point na to, 50-50 sila. Okay? Ibig sabihin, example, water at ethanol. So, yung part na yun, let's say in terms of water, so pag siya ay, para siya ay ma-condense or para ma-evaporate, so ganun kataas if 50-50. Okay? So, 50% yung water, 50% naman yung ano. Kaya nga meron sa tunay, ito, yung mga sa mga masteral at saka doctoral, ang pinag-uusapan na diyan or ang mga research diyan is kung paano siya ayusin to, iibahin nila. So ganun, especially with respect to nung way back nung nag-take kami ng advanced thermodynamics. So yung prof namin, ang kanyang thesis ay umabot ng 8 taon. Kasi nga ang ginagawa niya is yung kung alam niyo yung azeotropic point. Okay? So dun sa azeotropic point, ang ginawa niya para siya ay parang to ano ba ang tawag doon? Parang sisirain niya, iibahin niya yung condition. So ganun ang thesis, especially pag mga masters and doctoral. So napakahirap. Kasi sobrang extensive talaga yung research na ginagawa dun sa part na yon. So, ganun yung pinag-aaralan pag masteral. Okay? Kasi ang inaano na dyan is, papaano mo ito gagawin ganito. So, enhancing. Sa halip na sa ganitong temperature at sa ganitong pressure, fix ang azeotropic, papalitan natin para mas mapataas yung kanyang separation. Isa yon sa way kung bakit kailangang may something na gawin dun sa azeotropic point is para dun sa particular na separation process. So example, water at saka ethanol. So normally, pag nag-distillation ka lang dyan or yung normal na distillation, hindi mo agad yan maseseparate. Kasi nga, merong part na yung ethanol at saka water with the same property. So napakahirap niyang i-separate agad. So ganun ang ginagawa ng mga researcher. Ano kaya yung gagawin or ano yung gagawin para mas i-separate siya? So which is wag niyo yung baka nangyari sir, yun po ang gusto naming research. So sige, 8 years. Okay. So nandito pa kayo sa BSU for 8 years. Okay? So yan. So dito papatak yung tinatawag nating bubble point and dew point. Pag sinabing bubble point natin, that is the first bubble to appear. Okay? A first bubble to appear. So meron yung kamay. Joke lang, hindi naman. Kasi nag-appear daw. Okay, so yung, di ba, let's say nagpainit kayo ng tubig. So pag na-check nyo, so dapat siya ay contained hindi pwedeng open sa atmosphere. Iba yung bubble point na open sa atmosphere compare siya ay system. Pag closed system, tapos nakita nyo nang nag-start to bubble, the first bubble. So ang tawag doon, i-check nyo ang temperature, ang tawag ay bubble temperature. Pag check nyo naman ang pressure, that is bubble pressure. Okay? Kasi kung siya ay open sa atmosphere, di walang bubble pressure. Kasi equal siya sa 1 atmospheric pressure. So kaya kailangan siya ay naka-close. Okay? So ang next naman, ano naman yung dew point? Pag sinabi nating dew point, the last drop to disappear. So yung huling na-condense, ang tawag doon ay dew point. Pag temperature, dew point temperature. Pag pressure, dew point pressure. Okay? So, yun yung dalawang inaano ko dito sa inyo, itong particular na to. So, yung point na to, so 'di ba dito ay liquid. Ibig sabihin nasa taas ang dew. So, dito siya ay gas, dito ang mag-i-start to evaporate papunta doon. Okay, so dito naman mag-i-start to condense. So ganun lang naman ang ano ng ating with respect to, so para siyang saturated liquid at saturated gas. So 'di ba from the point na siya ay magiging gases, so dito ang dew pala, so baliktad. So dito ang dew kasi dito mag-i-start to evaporate, baliktad.
So dito sa portion na to ay magi-start to evaporate. Okay, ito yung saturated liquid. So dito naman siya ang saturated gas, so magi-start siya to maubos na yung ating liquid. Ibig sabihin magiging 100% pure steam. Kasi dito ang tawag natin dito is wet steam, or meron tayong tinatawag na quality of steam. Yun yung, let's say, example. Ito, ginagawa to sa mga industry. I-check yung quality of steam. Bakit? Kasi merong mga equipment na kailangan 100% quality. Ibig sabihin, 100% pure. So, paano natin makukuha, halimbawa, example, so dito sa point na to, nag-line tracing kayo, chinek ang percent quality ng steam, 80%. Ibig sabihin, may 20% liquid. Anong gagawin? Yan. Kaya tayo may tinatawag na steam trap. Ang steam trap, siya yung nagtatrap sa steam para liquid ay malaglag or matanggal yung mga liquid dun sa ating steam pipes. Para pag ang dumaan na lang is pure 100% gases. So ganun gumagana yung mga steam traps natin para itatrap niya yung steam, liquid lang yung mawala. Okay, so kasi especially dun sa mga equipment na 100% ang kailangan natin na sir, paano po yun? 'Di ba kadalasan ay mga high pressure, mga low pressure steam o yung tinatawag nating high temperature steam. So yun yung mga superheated na tinatawag natin. Pero kahit yan ay superheated, may tendency to decompose na ma-condense yan, 'di ba? Kasi nga through the heat transfer. Kung alam niyo, 'di ba? Alam naman natin heat transfer. So kaya siya nga ay sobrang kapal ng mga kasi 'di ba dapat siya ay adiabatic yung sa steam para hindi mag-release ang energy. Yun yung dapat. Pero syempre, hindi naman natin kaya na 100% na adiabatic yung ating steam pipes. Kasi nga, due to heat transfer, meron pa rin siya. Okay? So, ayun. So, ganun ang tinatawag nating ayan. So, dun sa part na siya ay bubble point and ayan. So, ganito. So, ito, yan. Yung saturated liquid o bubble line ngayon. Then, saturated vapor and dew line. So, in terms of pressure, nasa taas yung bubble line. So, nasa baba ang kanyang dew line. Okay, dew pressure, bubble pressure. So, sa baba naman, pag mataas ang temperature, so dew line yung nasa taas. Nasa baba naman ang kanyang bubble. Kasi 'di ba, pag tumaas ang temperature, nag-start to evaporate. Start na nagbabubble. So this is the bubble point. Hanggang siya ay mag-condense hanggang sa huling condense niya. Ito kaya tinatawag nating uh, saturated vapor or dew line. Okay? So ito yung PXY diagram na tinatawag natin. Madalas ito yung pinapagawa ko way back. Ng mga, siguro mga 5 to 6 years, ito yung lagi kong pinagagawa sa kanila. So ang ginagawa ko dyan, inaano ko yung pressure. So example, di ba, pag kinuha natin ang pressure, dapat ang temperature constant. So, kasi hindi pwedeng pag ang temperature tumataas din ang pressure, di walang mangyayari. Maging constant lang din to. Pero what will happen if you modify the temperature? What will happen to the pressure or bubble pressure, dew pressure? So ganun yung madalas na pinagagawa ko sa mga student. So ito ganun din. This is let's say example, 1 atmospheric pressure. So what will happen if itinaas ko sa 2 atmospheric pressure ang aking or yung pressure natin? What will happen to the temperature? What will happen to the bubble point? Siya ba ay bababa, babagsak, pupunta rito, pupunta doon? So kayo makakaano yan kasi pagdating ng pa-finals natin, mag-i-start tayo to determine what will happen based on the diagram na ating 'di ba? Meron tayong tinatawag na related literature na pag ganitong pressure, ganito yung data.
So kaya kadalasan yung mga data natin galing yan sa internet and tayo yung kukuha ng tinatawag nating value based on computational. So kaya ang tawag doon computational laboratory. Kasi sa halip na tayo ay maglalab, para makuha yung data, nagko-compute na lang tayo for that particular na problem. Okay? Kasi mahirap ang Soltermo na kunin ang mga data at wala din tayong mga setup. Okay? So, ganun yung ano dito is wala kasi tayong setup. Pero dahil nga na may computational na tayo, so yun yung parang laboratory natin. So, hindi siya katulad nung sa ACHEM na kailangan mong mag-titrate para makuha yung volume ni ganito, ni ganun. Then, that's all. Yun na yun. That is the data. Pero dito, you have to compute. Okay? So, based on the different equation of states. So, same siya with your Peng Robinson, Redl-Swan, etc. Ito, may certain din tayo. Kaya kung narinig nyo na yung mga word na Banlar, Margules or Margules, Uniquewak, etc. So, yun yun namang counterpart ni na Van der Waals. Ang counterpart ni Van der Waals ay Banlar. Kasi ang nakaano din nun is si yung naka-imbento din ng Van der Waals ay Banlar din. So, the same siya. Makikita niyo yan pag ano natin siya sa part ng finals na. Sa finals pa naman yon. Okay? So, ayun. So, ito, ganun din. May mga critical din tayo dyan. So, ito yung part ng pagitan ng saturated at ito, kaya mapapansin nyo yun, no? Yung critical. Ang tawag din sa mga critical. Okay? So, ang tawag dito is critical locus. Ayun. Our critical locus. Okay? So, ito naman yung tinatawag nating retrograde condensation. So, ito naman ay parang portion lang. What will happen if we have to, let's say, ibaba or itaas without hiring or constant natin yung isang bagay. So, tawag is retrograde. So, ito mga example yan at that particular temperature. What happened to the mole fraction? Tingnan niyo, nagbabago siya. Pag tumaas yung concentration ng liquid versus the vapor, so what will happen? Ang tawag dito, equilibrium line. Ang equilibrium line is sa ano yan, parang kung ang counterpart niya, yung Raoult's law at versus yung ideal gas. So ito, ay Raoult's law. So, ina-assume natin that particular equal yung moisture content, yung ating gas phase at saka liquid phase. So dito yun important, ang equation nan is x is equals to y. Yun lang yun. Pero ito ay ginagawa lang nating parang pinaka mainline para makita natin ng mas significant yung mga line na ilalagay natin. Kasi pag dito, pumatak yung mga linya na kinuha natin, kung siya ay almost nag-coincide doon sa ating equilibrium line na tinatawag, so no significant difference yung ating ginawa. So, ganun siya. Kaya kung mapapansin nyo, tingnan niyo, di ba ang aim natin sa PBZRT, ang aim natin Z, para maging ideal siya, kailangan ZZ ay 1. Pero pag siya ay medyo mababa, nalayo siya dun sa idealistic natin. Okay, yung kaya tayo may Z doon, di ba? Okay, so pag 0.9, ibig sabihin almost 90%, so 10%. Okay, so pakiano na lang itong ibang ito, inyong, ayan, ito yung term na, so no separation for such constant boiling solution possible by the, so ito yon yung word na azeotropic point na tinatawag. No, where your xi is equals to yi. So, yun nag-intersect ang tawag. So, ibig sabihin, dun sa point na yon, not possible. Kaya nga sabi doon, no separation of such a constant volume solution is possible by distillation. So, ito yung mga ginagawang research ng mga masters and doctoral. Okay? So, which is napakahirap na. Yeah.
So ito, makikita nyo, yun ang azeotropic point. Kasi dun sa point na yon, kung mapapansin nyo, the dew point and the bubble point is the same. Kaya mahirap siyang i-separate. Hindi siya katulad dito, magkaiba ang bubble at saka dew point. Pag dito sa portion na to, pag nakuha niya yung 50-50, ibig sabihin, hindi na siya masa-separate. Yun ang ibig sabihin. For example, di ba, 20 at 80. So pag natanggal mo na yung, let's say, naging 50% na lang yung concentration, hindi na siya magse-separate. Yun ang ibig sabihin. Or kung maboil man siya, idala-dala lahat. Yun ang ibig sabihin. So dito sa portion na to, pag umabot dito sa pressure na to, ibig sabihin, dun sa point, dala, parehas. Sa halip na ma-separate mo yung isa, parehas, dala. Okay? So, para siyang magkadikit doon sa point na yon. So, that particular pressure and temperature, hindi natin mase-separate yung kahit anong gawin. Kaya nga ang ginagawa nila, pinapalayo nila siya, pinapalayo to, pinapapunta dito, pinapapunta doon, para mas tumaas yung kanyang separation. So, ganun siya. So, dito kasi, pag tumaas ng 50%, mahirap nang i-separate. Yun ang ibig sabihin nun. Pero hindi naman 50%. So, malapit. Ayan. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng azeotropic point. Okay? So, wait lang. Baka kami kasama sa MSN. Hindi tayo kasama. Okay, so wala pa daw kami sweldo. Ayan. Okay, so itong iba, more on, ito naman is description lang ng mga evaporation, something. So, ini-state niya yung PXY diagram from the coexistence of the liquid and vapor. So, parang inaano lang talaga siya. What will happen at constant temperature? So, pag constant temperature natin, ibig sabihin ang nagbabago ay pressure. So, ito siya. So, at that particular point, so doon, so wala siyang azeotropic point, ibig sabihin, ito pwede siyang i-separate. Yun ang ibig sabihin. Pag walang azeotropic point, madali siyang i-separate. Pero pag may azeotropic point, yan, mahirap. Okay? So ito naman, evaporation by constant pressure. T sa 2, P sa 2, 1. P sa. Ito yung TY diagram. Ito naman TX. So ibig sabihin, ang tawag dito is TXY diagram. Ayun, kaya TXY. Ito naman PXY. Pressure tapos yung X and Y niya. Okay, so ito yung kanyang, yung solid line niya is mga vapor line or saturated vapor line at saka saturated liquid line. Okay. So dito, since subcooled to, ibig sabihin ito yung part ng saturated liquid. Ito naman saturated gas. Nandito kasi yung superheated steam sa baba. So nandoon naman ang subcooled. Pero pag temperature baligtad, so nandito ang superheated sa taas, nandito naman ang subcooled. So ganito yung madalas ninyong or pinapakita ko sa inyo kung ano yung ang possible na gawin ninyo, which is ito, the TXY and PXY diagram. Which is paano niyo makukuha yung mga temperature na yan. Yan yung isosolve natin. Kada point. Hindi pwedeng ito lang ang kunin nyo kasi hindi nyo alam kung saan dyan ang point na yan. So at least yan ay 10 points. Hindi yung 10 points na sa exam. 1, 2, 3, 4, 5. Yun ang ibig sabihin ko. 10. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Tapos yun yung ating gagawa ng line. Ayun. So, check natin what will happen if, let's say example, itong ating diagram na to ay nakapix sa 70 kilopascal. So, what will happen if itinaas ko sa 1 kilopascal 1 megapascal, 0.1 or 100 kilopascal or 1 bar. So, what will happen? So, yun. So, i-check nyo, is there a significant difference ba na nangyayari doon sa TXY diagram if you higher the pressure or pag ni-lower the pressure, what will happen? Okay? So, ganun yung possible na inyong gawin
in your final project, which is dapat kasi siya 11th week ko pa i-discuss, pero since ngayon naman na ano ko na, so at least may alam na kayo sa possible nyong gawin for your final project. Okay? So ito naman for ano lang, for description of stability of or with respect to the enthalpy and entropy. Okay? So ito hindi ko na masyadong i-discuss to kasi this is more on paano ba siya nagiging stable yung ating phase in that particular na ano natin. So the equilibrium state of closed system is the state for the total Gibbs free energy is minimum. So dapat daw minimum yung Gibbs free energy para ma-check natin na stable yung ating equilibrium. So yun yung pinaka mag-decide if the equilibrium are stable. Kasi nga possible na magbabago-bago yan. So ibig sabihin, para ma-check natin if stable talaga, you have to make sure that the Gibbs energy ay at its minimum. Ayun. Not totally zero, minimum. So delta G minimum, ibig sabihin at that point siya ay stable. Doon yung ibig sabihin. So ayan. So ang ibang tawag pa is, ito naman ay add-ons na lang to. So pwede nyong basahin liquid-liquid equilibrium at saka uh, vapor liquid-liquid equilibrium. Mga ano lang to, mga add-ons. Pero na totally hindi yan ang pag-uusapan natin. BLE lang talaga. So ito lang, there is a possibility for that uh, na meron dalawang liquid at vapor, one vapor. Ayan, a binary system with two liquid phase and one vapor phase in equilibrium by this particular. So, degree of freedom pa rin yung ano. So, one kasi yung degree of freedom kaya nagkakaroon ng BLLE. Ayan. Okay, so ito yung mga example ng BLLE. Medyo mahirap siya, complicated. With respect to BLE na ganun lang, para lang siyang isang ganun. So ito medyo iba. Okay? So yan, mga example. Okay? So ayun. So in tomorrow at saka on Wednesday, so doon, dire-diretso na para pure computation na lang yung ating i-discuss. So for tomorrow, ang kailangan nyo is yung data ng heat of solution. Then on Wednesday, Perry. Pero okay lang naman kahit hindi nyo dalhin kung pero syempre pag exam Perry. So kung sa Wednesday ay hindi kaya magdala, okay lang naman. Okay, so kung kaya naman, okay lang din. So kung kaya nating mag-graph with respect to mahirap kasi pag cellphone, pero kung kayo may laptop or tablet, so madali siyang mag-graph or graph ang gagamitin natin. Ayan, kasi ang ano na natin is bubble point and dew point calculation. So kasama rin yung hanggang k values and make sure kung ano pa tayo pa flash calculation. Flash calculation, ano na ninyo yan sa Checkal. Kung inyong, ano say, parang Checkal lang siya. Yung flash calculation, parang Checkal, material balance. So parang, pag nag-flash calculate, o flash calculation, ang ibang tawag dun sa flash calculation ay partially evaporation. Yeah. So, ibig sabihin, when we say partial evaporation, ilan yung na-evaporate at ilan yung hindi. That is partial evaporation. Okay? Or flash calculation. Ito na. Okay, so yun lang. Wait lang ha. For today. So, tomorrow never come. Tomorrow never come. So, dapat kasi ay meron tayong ang tawag dito. So, dapat nung kahapon pala. Dapat kahapon meron tayong ano bang tawag dito?
So, meron tayo dapat makeup class. So, hindi ko na siya kasi nga, tayo naman ay nakapag-discuss last time. So, mag-ano na lang ako, papa-attendance na lang tomorrow. Okay, so sa halip na iaano ko kayo for makeup class sa 11 dapat. Kaso nga lang, since parang tayo naman ay aabutin, so gagawin ko na lang is magbibigay na lang ulit ako ng bagong activity. Okay? So, ayun lang for today. So, see you tomorrow. So, pakidala na lang ng copy. So, individual copy ng hit of solution. So, yun lang naman yung kailangan tomorrow. So, ano na, printed na lang ninyo para. Then, yung quiz number 1 ay ibabalik ko din tomorrow. Para ma-check nyo kung, so, i-check muna natin. Then, pag may mga correction, so, saka pa lang natin siya i-list down yung scores. Okay, so baka kasi sayang kasi yung 1 point natin. Ayun lang. So, bye-bye. See you tomorrow. Thank you so much po, sir. Thank you po. Thank you po, sir.